sa liblib na baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at ang gabi ay nilalamon ng katahimikan. Namamayani ang isang pangalan na binibigkas ng may halong takot at paghanga, si Aling Rosa. Hindi siya karaniwang babae sa baryo. Kilala siya bilang isang lasinggera at sabongera. Isang kakaibang kombinasyon na hindi tanggap ng nakararami, ngunit hindi rin kayang baliwalain. Sa tuwing may sabong sa kabilang bayan, hindi nawawala si Aling Rosa. Bit-bit ang kanyang pinakamalakas na manok at ang kanyang walang kupas na tapang. Maraming nagtangkang hamunin siya, ngunit iilan lamang ang nakatagal. Hindi dahil sa lakas ng kanyang mga manok lamang, kundi dahil sa kakaibang tiempo ng kanyang panalo. Para bang may gabay siya na hindi nakikita ng iba. Sa gabi, kapag ang baryo ay tahimik na, madalas makita si Aling Rosa sa may lumang balon sa likod ng kanyang bahay. Dala ang isang bote ng alak. Nakaupo siya sa gilid. Tila may kinakausap na kung sino o kung anuman. Isang gabi, may isang binatang nagngangalang Tomas ang napadaan. Bagong lipat siya sa baryo at hindi pa niya lubos na kilala ang mga kwento ng lugar. Nang makita niya si Aling Rosa, napahinto siya. "Bakit mo ako sinusundan?" tanong ni Aling Rosa. Hindi man lang lumilingon. Nagulat si Tomas. "Hindi po, napadaan lang ako." Dahan-dahang lumingon si Aling Rosa at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Tomas ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. "Kung hindi ka handa sa mga lihim ng baryong ito, mas mabuti pang umuwi ka na." Ngunit hindi umalis si Tomas. Sa halip, lumapit pa siya. "May mga naririnig po ako tungkol sa inyo," sabi niya, "na hindi lang daw kayo basta sabongera." Ngumiti si Aling Rosa, isang ngiting may halong babala. "Ang mga naririnig mo, kalahati lang ang totoo." Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa balon, may marahang tunog ng tubig na tila may gumagalaw sa ilalim. Napatingin si Tomas at sa kanyang pagkabigla, may isang maliit na palaka ang dahan-dahang umakyat mula sa gilid ng balon. Ngunit hindi ito ordinaryong palaka. Ang balat nito ay kumikislap na parang ginto sa ilalim ng buwan, at ang mga mata nito ay tila may sariling buhay. "Kilalanin mo," bulong ni Aling Rosa, "ang aking mutya." Napatulala si Tomas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Hindi ka na makakatalikod sa sandaling ito," dagdag ni Aling Rosa, "dahil ang lihim na ito ay may kapalit." Unti-unting lumapit ang palaka kay Tomas, at sa bawat hakbang nito, tila lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, takot, paghanga, at isang kakaibang pagnanais na manatili. Sa gabing iyon, nagsimula ang pagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa baryo ng San Isidro. At si Tomas, hindi niya alam na ang kanyang simpleng paglapit ay magbubukas ng pintuan sa isang mundong hindi na niya matatakasan. Hindi agad nakaimik si Tomas matapos ang kanyang nasaksihan. Ang palaka na kumikislap, na tila may sariling liwanag, ay patuloy na nakatitig sa kanya, na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay nananatiling kalmado,
Hawak ang bote ng alak na tila ba karaniwan lamang ang lahat. Hindi ka pa umaalis, wika ni Aling Rosa, bahagyang nakangiti. Ibig sabihin, handa kang malaman ang buong katotohanan. Pinilit ni Tomas na huminga ng malalim. Ano po ba talaga yan? Hindi yan normal na hayop. Hindi nga, sagot ni Aling Rosa. At hindi rin ako normal na tao. Tahimik na lumapit ang palaka at huminto sa pagitan nila. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw na nakita ni Tomas ang kakaibang anyo nito. Ang balat na tila may pinong ukit na parang sinaunang simbolo. At ang mga matang may lalim na hindi kayang ipaliwanag. Matagal na siyang nasa akin, patuloy ni Aling Rosa. Hindi ko siya nakuha sa basta-bastang paraan. May kapalit ang bawat kapangyarihan. Anong kapalit? Tanong ni Tomas. Hindi na napigilan ang sarili. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, umupo siya sa gilid ng balon at muling uminom. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. Dugo, panata, at katahimikan. Nanlalamig na napalunok si Tomas. Ang mutyang yan, turo ni Aling Rosa sa palaka, ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Binabasa niya ang kapalaran. Siya ang dahilan kung bakit hindi basta natatalo ang mga manok ko. Alam niya kung kailan aatake, kailan uurong, at kung sino ang may takdang manalo. Pero bakit kayo? Tanong ni Tomas. Bakit kayo ang pinili niya? Napatingin si Aling Rosa sa malayo. Tila inaalala ang isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang pilit, nililimot. Hindi niya ako pinili, mahina niyang sagot. Ako ang pumili sa kanya at nagkamali ako. Tahimik na bumalot ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil at ang mga tunog ng gabi ay nawala. Bawat panalo, patuloy ni Aling Rosa, may katumbas na kabayaran, hindi pera, hindi dugo ng manok, mas malalim pa roon. Napalapit si Tomas, tila hinahatak ng kwento. Ano po ang binabayaran ninyo? Dahan-dahang lumingon si Aling Rosa sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na tulad ng dati. May bahid na ng pagod at isang uri ng pagsisisi na matagal nang kinikimkim. Mga tao, sagot niya. Biglang napaatras si Tomas. Huwag kang magpanggap na hindi mo naiisip, dagdag ni Aling Rosa. Napansin mo na ba kung bakit may mga nawawala sa baryo? Mga walang bakas, walang paliwanag? Natahimik si Tomas. Naalala niya ang mga usap-usapan, mga batang hindi na nakita, mga lalaking biglang naglaho, at mga pangyayaring hindi na muling napag-usapan. Hindi ko sinasadya noong una, paliwanag ni Aling Rosa. Akala ko sapat na ang sakripisyo ng sarili kong dugo. Pero habang tumatagal, mas lumalaki ang hinihingi niya. Napatingin si Tomas sa palaka. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang kahanga-hanga. Sa halip, may kakaibang bigat sa presensya nito. Parang isang nilalang na matagal ng gutom. Ano ang gusto niya ngayon? Tanong ni Tomas, halos pabulong. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit walang saya ang ngiting iyon. Ikaw, biglang lumamig ang hangin. Ang palaka ay gumalaw muli, dahan-dahang lumapit kay Tomas. At sa bawat hakbang nito, tila may humihigpit sa dibdib ng binata. Hindi kita pinilit lumapit, sabi ni Aling Rosa. Ikaw ang pumili na manatili. At sa mundo ng mga mutya, may halaga ang bawat desisyon. Naramdaman ni Tomas
ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi siya makagalaw. Para bang may humahawak sa kanyang mga paa. May isang paraan, biglang sabi ni Aling Rosa. Paano? Agad na tanong ni Tomas. Kumapit sa pag-asang iyon. Kung papayag kang maging kapalit, sagot ni Aling Rosa. Hindi kanya agad kukunin. Sa halip, magiging bahagi ka ng kasunduan. Hindi maipaliwanag ni Tomas ang kanyang nararamdaman. Takot, galit, at isang kakaibang pagnanais na maunawaan pa ang lahat. Ano ang ibig sabihin nun? Tanong niya. Magiging tagapagmana ka, sagot ni Aling Rosa. At sa araw na ako'y mawala, ikaw ang susunod na magdadala ng sumpa. Napatingin si Tomas sa balon, sa palaka, at kay Aling Rosa. Ang mundong dati niyang kilala ay tila unti-unting nabubura, napapalitan ng isang realidad na mas madilim at mas mapanganib. Sa gabing iyon, isang desisyon ang kailangang gawin ni Tomas. Isang desisyong hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi magtatakda ng kanyang kapalaran. At sa ilalim ng balon, ang mutya ay naghihintay. Ang gabi ay lalong bumigat, na tila ang hangin mismo ay nakikinig sa bawat tibok ng puso ni Tomas. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan, habang ang palaka ay patuloy na papalapit. Ang liwanag mula sa balat nito ay unti-unting sumisiklab, tila may sariling pulso. Hindi ka basta-basta makakatanggi, mahinang sabi ni Aling Rosa. Hindi kapag nakatingin ka na sa kanya ng ganito. Pinilit ni Tomas na umatras. Ngunit tila may humihila sa kanyang mga paa pababa. Napatingin siya sa lupa. Ang anino ng palaka ay hindi tumutugma sa liwanag ng buwan. Ito ay gumagalaw ng hiwalay, parang may sariling buhay. Ano ang ginagawa niya sa akin? Nanginginig na tanong ni Tomas. Binabasa ka niya, sagot ni Aling Rosa. Kung karapat dapat ka, o kung mas mainam kang ialay. Biglang tumalo ng palaka, isang mabilis ngunit tahimik na galaw. Dumapo ito sa harap ni Tomas, at bago pa man siya makaiwas, bahagya nitong hinaplos ang kanyang paa, gamit ang malamig nitong balat. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Isang matinding kirot ang sumiklab mula sa kanyang paa. Mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Napasigaw si Tomas, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at sa loob ng kanyang isipan, may mga larawang nagsimulang umusbong. Mga eksenang hindi niya pa nararanasan. Mga sabungan na puno ng dugo. Mga taong nag-aagawan sa panalo. At sa gitna ng lahat, isang babae, si Aling Rosa, mas bata, mas matapang, at may parehong palaka sa kanyang palad. Hindi ko to alaala, bulong ni Tomas sa kanyang sarili. Hindi nga, sagot ni Aling Rosa, na tila naririnig ang kanyang iniisip. Iyan ang nakaraan ko, at ngayon, bahagi ka na nito. Unti-unting bumalik ang paningin ni Tomas. Napaluhod siya sa lupa, hinihingal, habang ang palaka ay muli nang bumaba sa kanyang harapan. Ano ang ginawa niya sa akin? Tanong niya, halos wala ng lakas. Tinanggap ka niya, sagot ni Aling Rosa. Hindi bilang alay, kundi bilang tagapagmana. Napatingin si Tomas sa kanyang paa. Doon, sa bahagi kung saan siya hinaplos ng palaka, may isang marka, hugis ng maliit na palaka, na tila nakaukit sa kanyang balat at bahagyang kumikislap.
Hindi na yan mawawala, dagdag ni Aling Rosa. Yan ang tanda na ikaw ay nakatali na sa kanya. Naramdaman ni Tomas ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang pandinig ay tila lumalakas. Naririnig niya ang paggalaw ng mga dahon kahit sa malayo. Ang kanyang paningin ay mas luminaw kahit sa dilim. Hindi lang sumpa ang dala ng mutya, paliwanag ni Aling Rosa. May kapangyarihan din, ngunit tandaan mo, ang bawat kapangyarihan ay may kapalit. Ano ang kapalit ko? Tanong ni Tomas. Takot na muling bumalot sa kanya. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, tumingin siya sa balon na tila may hinihintay. Ilang sandali pa, ang tubig sa loob nito ay bahagyang gumalaw. Mula sa kailaliman, may marahang pag-angat ng tubig. At kasabay nito ang isang malamig na presensya na unti-unting bumalot sa paligid. Hindi pa niya kukunin ang kabayaran mo, sagot ni Aling Rosa. Sa wakas. Pero darating ang oras. At kapag dumating iyon, hindi ka na makakatakas. Napatayo si Tomas, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Kung ganun, bakit ninyo ako pinayagan? Ngumiti si Aling Rosa. Isang ngiting hindi na mababasa kung ito ba ay awa o pagsuko. Dahil pagod na ako, sagot niya. At ikaw ang susunod. Napatingin si Tomas sa kanyang kamay na bahagyang nanginginig. Sa loob-loob niya, alam niyang wala na siyang babalikan sa dating buhay. Sa gabing iyon, hindi lamang siya naging saksi sa isang lihim. Siya ay naging bahagi nito. At sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang presensya ng mutya, isang tahimik na bantay na hindi na niya kailanman matatakasan. Sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na tila walang nagbago, ngunit para kay Tomas, ang lahat ay iba na. Ang hangin ay mas mabigat, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang bawat galaw ng mga tao sa paligid ay tila may nakatagong kahulugan. Sa kanyang paa, ang marka ng palaka ay nananatiling buhay, bahagyang kumikislap sa tuwing siya'y napapaisip. Hindi niya ito maitatago sa sarili. Alam niyang iyon ang paalala na hindi na siya malaya. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Rosa habang inaayos ang hawla ng kanyang manok. Nasa likod sila ng bahay, kung saan ang mga manok panabong ay isa-isang kinakalma bago dalhin sa sabungan. Ang mga ito ay hindi karaniwang alaga. Malalaki, matipuno at tila may sariling bangis na sumasalamin sa kanilang amo. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot ni Tomas. Tinitigan ang kanyang kamay. Parang may naririnig ako, parang may bumubulong. Bahagyang tumango si Aling Rosa. Iyan ang simula. Hindi siya nagsasalita gamit ang salita, kundi gamit ang pakiramdam. Sundan mo lang. Sundan ko? Ulit ni Tomas. Paano kung mali ang maramdaman ko? Walang mali sa kanya, matigas na sagot ni Aling Rosa. Tayo ang nagkakamali kapag hindi natin siya pinakinggan. Hindi na sumagot si Tomas. Sa halip, tahimik siyang sumunod habang binubuhat nila ang mga manok papunta sa sabungan sa kabilang bayan. Pagdating nila roon, agad bumungad ang ingay, sigawan, pustahan, at ang tila walang katapusang tensyon ng mga taong naghihintay ng panalo. Para kay Tomas, ang lugar ay hindi na simpleng sabungan. Nakikita niya ang mas malalim na anyo nito. Ang galaw ng mga tao ay tila may sinulid na nagdudugtong sa kanilang kapalaran. "Diyan ka!" utos ni Aling Rosa.
sabay abot sa kanya ng isang manok. Ikaw ang hahawak sa laban na to. Nagulat si Tomas. Ako? Kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan pa? Sagot ni Aling Rosa. Dahan-dahan niyang hinawakan ng manok. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy mula sa kanyang kamay, papunta sa hayop. Parang may koneksyon na hindi niya maipaliwanag at doon niya naramdaman. Isang malinaw na pulso, isang utos. Wag pa. Napalingon si Tomas kay Aling Rosa. Hindi pa raw, bulong niya. Tumaas ang kilay ni Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa dapat ilaban, sagot ni Tomas. May mali. Napatingin si Aling Rosa sa kalaban, isang kilalang sabungero mula sa Karatig Bayan. Malakas ang manok nito at maraming tumataya. Ngunit sa unang pagkakataon, nag-alinlangan si Aling Rosa. At kailan? Tanong niya. Isinara ni Tomas ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang dumaloy ang pakiramdam na iyon. Ngayon, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Itinaas niya ang manok at nagsimula ang laban. Sa unang ilang segundo, tila tabla ang laban. Ngunit bigla, isang mabilis, eksaktong galaw, ang manok ni Aling Rosa ay umatake sa tamang sandali. Tinamaan ang kalaban sa kritikal na bahagi. Natapos ang laban sa loob lamang ng ilang saglit. Tahimik ang buong sabungan. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Panalo! Hindi makapaniwala si Tomas. Napatingin siya sa kanyang kamay, na tila may natitirang init mula sa sandaling iyon. Hindi ako ang gumawa nun, bulong niya. Hindi nga, sagot ni Aling Rosa. Nakatingin sa kanya ng may kakaibang pag-aaral. Siya. Napatingin si Tomas sa kanyang paa. Ang marka ng palaka ay bahagyang kumikislap. Mas maliwanag kaysa dati. Ngunit kasabay ng panalo, may ibang pakiramdam na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Isang bigat, isang pangamba. May kapalit, mahina niyang sabi. Hindi na ngumiti si Aling Rosa. Lagi, sagot niya. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki ang biglang napahawak sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang napaluhod hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nagkagulo ang mga tao. Tinamaan ng atake! Sigaw ng ilan. Ngunit si Tomas, hindi na nagulat. Dahil sa loob-loob niya, alam niya. Nagsimula na ang kabayaran. At ito pa lamang ang una. Hindi na nawala sa isip ni Tomas ang pagbagsak ng matandang lalaki sa sabungan. Sa bawat sigaw ng mga tao at sa bawat galaw ng kaguluhan, tila may tahimik na bahagi sa kanyang isipan na nagsasabing hindi iyon aksidente. Pagbalik nila sa baryo, hindi agad nagsalita si Tomas. Tahimik siyang naglakad sa likuran ni Aling Rosa, dala ang bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi ka na magtatanong, biglang sabi ni Aling Rosa habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay. Huminto si Tomas. Kailangan pa ba? Sagot niya. Alam ko na. Bahagyang tumango si Aling Rosa na tila inaasahan ang sagot na iyon. Ang bawat panalo, dagdag ni Tomas, may kapalit na buhay. Pumasok sila sa loob. Tahimik ang bahay. Ngunit ang hangin ay may kakaibang lamig. Parang may presensya na hindi nakikita. Hindi palaging ganoon, sagot ni Aling Rosa. Umupo sa lumang silya
Minsan, mas maliit ang hinihingi niya. Pero kapag malaki ang panalo, mas mabigat ang kapalit. Paano mo natitiis? Tanong ni Tomas. Halos may galit sa boses. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Hindi siya nasaktan. Tila sanay na siya sa ganitong tanong. Hindi ko na tinatanong kung tama o mali, sagot niya. Ang tanong na lang, hanggang kailan? Natahimik si Tomas. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Aling Rosa hindi bilang isang matapang na sabungera, kundi bilang isang taong matagal nang nakakulong sa sariling desisyon. Pwede pa bang itigil? Tanong niya. Napangiti si Aling Rosa, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung madali lang sana, sagot niya. Pero ang mutya, hindi basta-basta pinapakawalan ang kanyang pinili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tomas ang panginginig sa kanyang paa. Ang marka ng palaka ay muling kumikislap, mas matindi kaysa dati. Napahawak siya roon. May nangyayari. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay, kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw ay bahagyang kumurap. Dumating na siya, bulong ni Aling Rosa. Mula sa sulok ng silid, may marahang tunog ng tubig na tumutulo. 1, 2, 3. Hanggang sa ito ay naging tuloy-tuloy. Dahan-dahang lumingon si Tomas. Sa sahig, may bakas ng tubig na unti-unting lumalapit sa kanila. Tila may naglalakad, ngunit walang nakikitang paa. Hindi pa tapos ang kabayaran, sabi ni Aling Rosa, tumayo. At ngayon, kukunin niya ang nararapat. Napatayo si Tomas, nanginginig. Hindi ako papayag. Napatingin sa kanya si Aling Rosa, at sa unang pagkakataon, may bahid ng babala ang kanyang boses. Wala kang pagpipilian. Biglang tumigil ang paggalaw ng tubig sa gitna ng silid. Mula roon, unti-unting umangat ang isang anyo. Malabo, parang anino na binubuo ng tubig at dilim. Naramdaman ni Tomas ang matinding lamig na tila sumiksik sa kanyang mga buto. Ako ba? Ang kukunin niya? Tanong niya. Halos hindi na marinig ang sariling boses. Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, tumingin siya sa marka sa paa ni Tomas. Hindi pa, sagot niya sa wakas. Pero malapit na. Unti-unting lumapit ang anyo kay Tomas. Sa bawat galaw nito, tila humihina ang kanyang katawan. Parang may hinihigop mula sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang init ang sumiklab mula sa kanyang paa. Ang marka ay nagliwanag. Mula sa liwanag na iyon, naramdaman ni Tomas ang presensya ng mutya. Hindi nakikita, ngunit malinaw ang impluensya. At sa isang iglap, tumigil ang anyo. Parang may pumipigil dito. Hindi pa siya para sa iyo, mahinang sabi ni Aling Rosa. Tila kinakausap ang hindi nakikita. Ilang sandali pa, ang anyo ay unti-unting naglaho, parang tubig na bumalik sa wala. Bumagsak si Tomas sa sahig, hinihingal. Ano yon? Tanong niya. Tagasingil, sagot ni Aling Rosa. Siya ang kumukuha ng kabayaran. Pero bakit ako ang muntik kunin? Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa sa kanya. Dahil ikaw na ang susunod, sagot niya. Natahimik si Tomas. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng sumpa. Ito ay isang utang. At ang bawat araw na lilipas ay papalapit sa araw ng paniningil. Mula sa gabing iyon,
Hindi na nakatulog ng maayos si Tomas. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang anyo ng nilalang na gawa sa tubig, ang malamig nitong presensya at ang pakiramdam na tila may kumakaltas sa kanyang pagkatao. Ngunit mas matindi pa roon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang tinig. Hindi ito malinaw na salita, ngunit may mensahe. Isang bulong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kahit siya'y gising o tulog. Makinig ka. Sa unang mga araw, pilit niya itong binabaliwala. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw ang pakiramdam. Parang may gumagabay sa kanyang kilos, sa kanyang paghinga, sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Isang umaga, habang nakaupo siya sa likod ng bahay ni Aling Rosa, naramdaman niya muli ang pulso mula sa marka sa kanyang paa. Mas malakas, mas malinaw. Napatingin siya sa lupa at doon niya napansin may isang palaka na nakatingin sa kanya mula sa damuhan. Hindi ito kasing kinang ng mutya, ngunit may kakaibang titig na tila may nais ipahiwatig. Tumayo si Tomas at dahan-dahang lumapit. Sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang tinig sa kanyang isipan. Sumunod ka. Hindi niya namalayang sinusundan na pala niya ang palaka palabas ng bakuran. Dumaan ito sa makitid na daan, patungo sa likod ng baryo, sa bahagi na bihirang puntahan ng mga tao. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang kubo, halos wasak na at tila matagal nang walang nakatira. Huminto ang palaka sa harap ng pinto. Napahinto si Tomas. "Bakit ako nandito?" bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip, kusang bumukas ang pinto ng kubo. Mabagal, tahimik. At sa loob ay may dilim na tila may sariling lalim. Hindi ka dapat nandyan. Napalingon si Tomas. Nakatayo si Aling Rosa sa likuran niya, hingal at may halong galit ang kanyang mukha. "Sinundan mo siya," sabi niya. "Hindi ka pa handa." "Hindi ko sinasadya," sagot ni Tomas. "Parang may humihila sa akin." "Dahil pinapakinggan mo siya," matigas na sagot ni Aling Rosa. "At iyan ang pinakamapanganib." Napatingin si Tomas sa loob ng kubo. "Ano bang meron dyan?" Tahimik sandali si Aling Rosa bago sumagot. "Diyan nagsimula ang lahat." Naramdaman ni Tomas ang biglang paglamig ng hangin. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Bago ko nakuha ang mutya," paliwanag ni Aling Rosa, "ako rin ay tinawag, katulad mo. At dito ako pumasok." Napatingin si Tomas sa pinto na nananatiling bukas, tila naghihintay. "Anong nangyari sa loob?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at tumabi kay Tomas. "May dalawang uri ng lumalabas dyan," sabi niya. "Yung may dala ng kapangyarihan at yung hindi na bumabalik." Napalunok si Tomas. "At ako?" tanong niya. "Ano ako sa dalawa?" Hindi siya tiningnan ni Aling Rosa. "Iyan ang kailangan mong alamin." Biglang tumibok ng malakas ang marka sa kanyang paa. Parang may tumatawag mula sa loob ng kubo. "Pumasok ka." Napapikit si Tomas. Sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung alin ang mas malakas, ang takot o ang pagnanais na malaman ang katotohanan. "Kapag pumasok ka dyan," babala ni Aling Rosa, "wala nang atrasan." Dahan-dahang iminulat ni Tomas ang kanyang mga mata. At nang tumingin siya sa dilim ng kubo, hindi na ito basta dilim lamang. May anyo na.
may galaw. At tila may naghihintay. Huminga siya ng malalim. Isang hakbang. At sa sandaling iyon, tuluyan na siyang pumasok sa lugar kung saan nagsimula ang sumpa. Sa likuran niya, tahimik na napapikit si Aling Rosa. Dahil alam niya, ang susunod na lalabas sa kubong iyon, maaaring hindi na ang Tomas na kanyang kilala. Pagpasok ni Tomas sa loob ng kubo, agad siyang sinalubong ng isang uri ng katahimikan na hindi pangkaraniwan. Hindi ito simpleng kawalan ng tunog. Ito ay tila kawalan ng mundo. Ang hangin ay mabigat at ang dilim ay hindi lamang kakulangan ng liwanag, kundi isang presensya na may sariling buhay. Sa likuran niya, tuluyang nagsara ang pinto. Hindi siya lumingon. Sa halip nagpatuloy siya sa paglalakad, kahit hindi niya nakikita ang kanyang dinaraanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang paa. At ang pulso mula sa marka ay lalong lumalakas. Tila may gumagabay sa kanya, hanggang sa unti-unting nagkaroon ng liwanag. Mahina, maputla. At sa gitna ng liwanag na iyon, may isang anyo, isang babae. Nakatayo siya, nakatalikod, at ang kanyang buhok ay mahaba, halos sumasayad sa lupa. Ang kanyang kasuotan ay tila mula sa ibang panahon, puti, ngunit marumi, at may bahid ng lupa at tubig. Huminto si Tomas. "Sino ka?" tanong niya. Bagamat hindi niya tiyak kung may makakasagot. Dahan-dahang gumalaw ang babae. At sa kanyang pagharap, nawala ang hininga ni Tomas. Ang mukha nito ay kahawig ni Aling Rosa. Ngunit hindi ito ang kilala niyang babae. Mas bata, mas malinaw, at walang bakas ng pagod o pagsisisi. "Ikaw ang susunod," sabi ng babae. Mahinahon ngunit may lalim ang boses. Napaatras si Tomas. "Hindi kita kilala." "Hindi pa," sagot ng babae. "Pero kilala mo ang pinanggalingan ko." Unti-unting nagdugtong ang mga piraso sa isipan ni Tomas. "Ikaw ang nakaraan niya." Bahagyang ngumiti ang babae. "Ako ang naging kapalit," sagot niya. Biglang nanikip ang dibdib ni Tomas. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Bawat may hawak ng mutya," paliwanag ng babae, "may iniiwang bahagi ng sarili dito. Hindi lang alaala, kundi anyo. Isang bersyon na hindi na makakabalik." Napatingin si Tomas sa paligid. Ang kubo ay tila hindi na simpleng lugar. Ito ay parang sisidlan ng mga naiwan. "Ikaw ba ang iniwan ni Aling Rosa?" tanong niya. Tumango ang babae. "At ngayon," dagdag nito, "ikaw naman ang kailangang mag-iwan." Napaatras si Tomas. "Ayoko." "Hindi iyon tanong," sagot ng babae. "Ito ay proseso." Biglang nagbago ang paligid. Ang sahig ay tila naging tubig, at sa bawat galaw ni Tomas, may alon na sumasabay sa kanya. Sa ilalim ng tubig, may mga anyo, mga mukha na hindi malinaw, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Lahat sila, sabi ng babae, ay bahagi ng kabayaran. Naramdaman ni Tomas ang bigat sa kanyang dibdib. "Hindi ko kaya ito," bulong niya. Lumapit ang babae at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang mga mata nito, parehong-pareho kay Aling Rosa, ngunit walang emosyon. "Kaya mo," sabi nito, "dahil pinili ka." "Ayokong maging katulad niya," sagot ni Tomas, halos mapahiyaw.
Hindi mo kailangang maging katulad niya, sagot ng babae. Pero hindi mo rin maiiwasan ang maging bahagi nito. Unti-unting umangat ang tubig hanggang sa umabot ito sa kanyang tuhod. Pumili ka, dagdag ng babae. Magiging ganap ka o magiging kapalit. Napatingin si Tomas sa kanyang paa. Ang marka ay nagliliwanag ng matindi na tila may sariling desisyon. Sa sandaling iyon, may pumasok na alaala sa kanyang isipan, hindi sa kanya, kundi kay Aling Rosa, isang batang babae, mahina, takot, at pumapasok sa kubong ito, katulad niya ngayon. Hindi siya nagkaroon ng pagpipilian. Bulong ni Tomas. Meron, sagot ng babae. At ngayon, meron ka rin. Ang tubig ay umabot na sa kanyang baywang. Ang hangin ay lalong bumigat. At sa gitna ng lahat, si Tomas ay naiwan sa isang desisyong hindi niya kayang takasan. Manatili sa liwanag at tanggapin ang sumpa o lumubog at maging isa sa mga naiwan. Napapikit siya. At sa loob ng katahimikan, narinig niya muli ang tinig. Hindi malinaw, ngunit sapat para maramdaman. Piliin mo. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong magbabago sa lahat. Ngunit hindi pa niya alam kung siya ba ay nailigtas o tuluyan nang nawala. Ang unang bagay na naramdaman ni Tomas ay ang bigat ng kanyang sariling paghinga. Parang may nagbago. Hindi sa paligid, kundi sa loob niya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kubo ay naroon pa rin, ngunit ang dilim na kanina ay tila buhay, ay ngayon ay tahimik na lamang. Ang tubig na umabot sa kanyang baywang ay wala na, at ang sahig ay muli ng tuyo at matigas. Sa harap niya, wala na ang babae, ngunit ramdam niya ito, hindi sa anyo, kundi sa kanyang sarili. Napatingin si Tomas sa kanyang mga kamay. Bahagya itong nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinili mo. Napalingon siya. Nakatayo sa likuran niya ang babae, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang anyo nito ay bahagyang naglalaho, tila usok na unti-unting tinatangay ng hangin. Ano ang ginawa ko? Tanong ni Tomas. Tinanggap mo ang bahagi mo, sagot ng babae. At iniwan mo ang hindi mo na maaaring dalhin. Naramdaman ni Tomas ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinuro nito ang kanyang paa. Dahan-dahang napatingin si Tomas. Ang marka ng palaka ay nagbago. Mas malinaw, mas malalim, at tila gumagalaw, parang may sariling buhay na nakapaloob sa kanyang balat. Iyan na ang iyong ugnayan, sabi ng babae. Hindi ka na lamang tagapagmana, ikaw ay bahagi na ng kapangyarihan. Pero anong iniwan ko? Pilit na tanong ni Tomas. Unti-unting lumapit ang babae at sa bawat hakbang nito, mas nagiging malinaw ang kanyang anyo, ngunit hindi bilang hiwalay na nilalang, kundi bilang refleksyon ng kanyang sarili. Napatigil si Tomas. Sa harap niya, nakatayo ang isang bersyon ng kanyang sarili. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at ang dating Tomas
na hindi pa nasasangkot sa sumpa. Yan! Mahina nitong sabi. Napaatras si Tomas. Hindi maaari. Iyon ang iniwan mo, sagot ng babae, o ang kanyang sarili, ang bahagi mong gustong tumakas. Biglang tumahimik ang paligid at sa isang iglap, naglaho ang anyo. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng kubo. Muling bumalik ang tunog ng mundo, ang hangin, ang mga dahon, ang malayong ingay ng baryo. Nakatayo si Aling Rosa sa labas. Nang makita siya, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. "Lumabas ka!" bulong niya. Dahan-dahang lumapit si Tomas palabas ng kubo. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kakaibang pagbabago. Mas malinaw ang kanyang mga galaw. Mas tiyak ang kanyang pakiramdam. "At hindi ka nagbago," dagdag ni Aling Rosa, tila hindi makapaniwala. "Hindi pa," sagot ni Tomas. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang paa. At doon, nakita niya ang marka. Mas maliwanag, mas buhay. Tahimik siyang napaatras. "Mas malalim na ang hawak niya sa'yo," sabi niya. "Hindi na siya basta humahawak," sagot ni Tomas. "Kasama ko na siya." Naramdaman ni Aling Rosa ang kakaibang lamig sa hangin. "May naiwan ka," sabi niya. Hindi na nagulat si Tomas. "Alam ko," sagot niya. "At hindi na iyong babalik." Sandaling natahimik si Aling Rosa. Sa unang pagkakataon, hindi niya mabasa kung ano ang iniisip ng binata. Kung ganoon, sabi niya sa wakas, "Handa ka na." "Para saan?" tanong ni Tomas. Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng baryo. Sa sandaling iyon, may isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gitna ng San Isidro. Isang sigaw na puno ng takot. At kasabay nito, ang biglang paglamig ng hangin, mas matindi kaysa dati. "Hindi na sapat ang dati niyang kinukuha," mahina niyang sabi. Napatingin si Tomas sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahang lumingon si Aling Rosa. Lumalaki na ang hinihingi ng mutya. Naramdaman ni Tomas ang biglang pagtibok ng marka sa kanyang paa. Hindi tulad ng dati. Mas mabigat, mas mapilit. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman. Hindi na lamang siya ang may hawak sa sumpa. Ang sumpa ay nagsisimula ng humawak sa kanya. Ang sigaw mula sa baryo ay hindi basta takot. Ito ay babala. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Tomas at Aling Rosa. Mabilis silang bumalik sa gitna ng San Isidro, kung saan nagkakagulo na ang mga tao. May mga nagtatakbuhan, may umiiyak, at may mga nagtitipon sa iisang direksyon. Sa lumang plaza, doon nila nakita ang pinagmulan ng kaguluhan. Isang batang lalaki ang nakahandusay sa lupa, nanginginig, at tila walang malay. Sa kanyang paligid, ang lupa ay basa, ngunit hindi ulan ang sanhi. May manipis na patong ng tubig na tila unti-unting gumagalaw. "Hindi pa ito nangyayari dati," bulong ni Aling Rosa. Lumapit si Tomas, kahit ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang pulso sa kanyang paa. Tila tumutugon sa kung anong nasa harap nila. Paglapit niya sa bata, biglang kumibot ang katawan nito. At dahan-dahan itong napadilat.
Ngunit ang mga mata nito ay hindi na kanya. Malalim, madilim, at may refleksyon ng tubig na gumagalaw sa loob. Napaatras ang mga tao sa paligid. "Lumayo kayo!" sigaw ni Tomas. Ngunit huli na. Biglang bumukas ang bibig ng bata. At mula rito ay tumulo ang malinaw na tubig. Hindi laway, kundi tila bahagi ng isang mas malalim na bagay. Hindi siya ang target, sabi ni Tomas, na parang may naririnig na iba. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" "Daluyan lang siya," sagot ni Tomas. "Ginagamit siya." Biglang tumigil ang paggalaw ng bata. At sa isang iglap, ang tubig sa paligid ay sabay-sabay na umangat. Parang may isang hindi nakikitang puwersa ang bumubuo ng anyo mula rito. Ang parehong presensya, ang tagasingil. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malaki, mas gutom. Naramdaman ng buong baryo ang biglaang paglamig ng hangin. Ang mga ilaw sa paligid ay kumurap at ang mga taong naroon ay tila nawalan ng lakas. "Hindi na ito katulad ng dati," sabi ni Aling Rosa. May halong kaba. "Hindi na sapat ang isang buhay," sagot ni Tomas. Unti-unting lumingon ang anyo, hindi sa bata, kundi sa kanya. Sa kanya nakatuon ang presensya. "Hinahanap ka niya," bulong ni Aling Rosa. Hindi na umatras si Tomas. Sa halip, lumapit pa siya. "Kung ako ang kailangan," sabi niya, matatag ang boses, "wag mong idamay ang iba." Biglang lumakas ang pulso sa kanyang paa. Ang marka ay nagliwanag at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng mutya. Hindi na lamang gabay, kundi kapantay ng nilalang sa harap nila. "Hindi mo pa nauunawaan," sabi ni Aling Rosa. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Tomas. Sa loob-loob niya, malinaw ang isang bagay. Hindi na siya tulad ng dati. At kung may paraan para baguhin ang daloy ng sumpa, kailangan niyang subukan. Itinaas niya ang kanyang paa at inilapat ang marka sa basang lupa. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang tubig na bumubuo sa anyo ay bahagyang umatras. Parang may tumutol. Isang tahimik na labanan ang naganap, hindi sa lakas, kundi sa ugnayan. "Hindi mo siya kayang kontrolin," sigaw ni Aling Rosa. "Hindi ko siya kukontrolin," sagot ni Tomas. "Kakausapin ko siya." Isang iglap ng katahimikan ang bumalot sa paligid. At sa loob ng katahimikang iyon, naramdaman ni Tomas ang isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ng mutya. Paglaban, hindi takot, hindi pagsunod, kundi pagtanggi. Biglang nag-iba ang anyo ng tubig. Ito ay kumibot, parang may hindi maipaliwanag na reaksyon. "Hindi pa ito tapos," sabi ni Tomas, halos pabulong. Unti-unting bumaba ang tubig. Ang anyo ay naglaho, ngunit hindi tuluyang nawala. Parang umatras lamang. Parang naghihintay. Bumagsak si Tomas sa tuhod, hinihingal. Lumapit si Aling Rosa, hindi makapaniwala. "Ano ang ginawa mo?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Tomas. Sa halip, tumingin siya sa kanyang paa. Ang marka ay hindi na lamang kumikislap. Ito ay tila humihinga. "Hindi na siya ang may kontrol," sagot niya sa wakas.
Tumingin siya sa baryo, sa mga taong natakot, sa batang unti-unting bumabalik ang malay, at sa paligid na tila pansamantalang kumalma. Pero hindi pa rin tayo ligtas. Tahimik si Aling Rosa dahil alam niya, ang gutom na iyon ay hindi basta mawawala. At kung nagawa itong pigilan ni Tomas ngayon, mas lalo lamang itong lalakas sa susunod. Hindi na muling bumalik sa dati ang baryo ng San Isidro matapos ang gabing iyon. Kahit humupa ang kaguluhan, nanatili ang takot. Hindi na bilang bulong, kundi bilang katahimikang puno ng pag-aabang. Alam ng lahat na may nagbago at si Tomas ang sentro nito. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya basta lumalabas. Nanatili siya sa bahay ni Aling Rosa. Sinusubukang unawain ang bagong anyo ng kanyang ugnayan sa mutya. Hindi na ito simpleng gabay. Hindi na rin ito tahimik na presensya. Ito ay may sariling kalooban. At ngayon, nararamdaman niya ang bawat galaw nito. Parang dalawang tibok ng puso na magkasabay ngunit hindi palaging nagkakasundo. Hindi mo siya pinigil, sabi ni Aling Rosa isang gabi habang nakaupo sila sa tabi ng balon. Pinatigil mo lang. Tahimik si Tomas. Nakatingin siya sa tubig, kung saan paminsan-minsan ay may bahagyang alon kahit walang hangin. Alam ko, sagot niya, at babalik siya. Mas malakas, dagdag ni Aling Rosa. Tumango si Tomas. Hindi na siya gutom lang, sabi niya. May galit na. Tahimik silang dalawa. Ang dating maingay na gabi ay tila nagbago. Mas mabigat, mas mapagmatyag. Kung ganito rin lang, biglang sabi ni Tomas, bakit hindi na lang natin tapusin? Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Putulin ang kasunduan, sagot ni Tomas. Tapusin ang sumpa. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Walang nakagawa noon, sabi ni Aling Rosa sa wakas. Hindi dahil walang sumubok, kundi dahil walang nakabalik para magkwento. Pero wala rin namang sumubok na lumaban, sagot ni Tomas. Lahat sila sumunod lang. Napabuntong hininga si Aling Rosa. At tingnan mo kung saan sila napunta. Tama, sagot ni Tomas. Kaya kailangan ng may magbago. Dahan-dahang tumayo si Tomas at lumapit sa balon. Dito nagsimula, sabi niya. Dito rin matatapos. Biglang kumibot ang tubig sa loob ng balon. Hindi ito simpleng galaw. Ito ay tugon. Pinapakinggan ka niya, sabi ni Aling Rosa. Hindi lang niya ako pinapakinggan, sagot ni Tomas. Nararamdaman niya ako. Ipinatong niya ang kanyang paa sa gilid ng balon. Ang marka ay muling nagliwanag. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi na ito pabigla-bigla o mapilit. Ito ay matatag, tahimik, at may direksyon. Kung may utang, sabi ni Tomas, ako ang magbabayad. Napatingin si Aling Rosa. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Alam ko na sapat na, sagot ni Tomas. Sa sandaling iyon, biglang umangat ang tubig mula sa balon. Hindi na bilang manipis na anyo, kundi bilang isang buo at malinaw na presensya. Ang tagasingil. Ngunit ngayon, hindi ito umaatake. Nakatigil lamang ito, tila naghihintay. Tapos na ang pagtakas, sabi ni Tomas. Huminga siya ng malalim. At tapos na rin ang pagsunod. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa ang kanyang paa ay halos lumubog sa tubig.
Kung ako ang naging susi, dagdag niya, ako rin ang magiging wakas. Biglang lumakas ang liwanag mula sa marka. Ang buong paligid ay napuno ng kakaibang enerhiya. Hindi malamig, hindi mainit, kundi balanse. Anong ginagawa mo? Tanong ni Aling Rosa, may halong takot. Pinapalitan ko ang kasunduan, sagot ni Tomas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding paghila. Parang may humihigop sa kanya papasok sa balon. Ngunit hindi siya lumaban. Sa halip, hinayaan niya. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niya ang mutya, ang kanyang presensya, ang kanyang gutom, ang kanyang galit, at sa unang pagkakataon pa ang kanyang pagod. Hindi ka nilikha para rito, bulong ni Tomas sa loob ng katahimikan. At hindi rin kami. May isang mahabang sandali ng walang galaw. At pagkatapos, tahimik. Unti-unting bumaba ang tubig. Ang liwanag ay nawala. Ang hangin ay bumalik sa dati nitong daloy. Napatakbo si Aling Rosa palapit kay Tomas. Naririnig mo pa ba siya? Tanong niya. Tahimik si Tomas. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang paa. Ang marka ay wala na. Napaupo siya sa lupa. Pagod ngunit magaan ang pakiramdam. Tapos na, sabi niya. Hindi agad naniwala si Aling Rosa. Ngunit nang tumingin siya sa balon, wala na ang kakaibang galaw ng tubig. Wala na ang presensya. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Anong ginawa mo? Ngumiti si Tomas. Mahina, ngunit totoo. Tinapos ko ang utang, sagot niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Wala nang kakaibang pagkawala. Wala nang malamig na presensya sa gabi. At si Aling Rosa hindi na muling bumalik sa sabungan. Iniwan niya ang lahat. Tahimik na namuhay sa baryo. Dala ang mga alaala ng isang panahong hindi na niya kailangang harapin muli. Samantala, si Tomas ay nanatili. Hindi bilang tagapagmana ng sumpa, kundi bilang patunay na may katapusan ang kahit pinakamadilim na kasunduan. Ngunit sa isang tahimik na gabi, habang siya'y nakaupo sa tabi ng dating balon, napatingin siya sa tubig. Sa isang iglap, may bahagyang alon. Napangiti siya, ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil alam niya, ang mga bagay na minsang nabuhay sa dilim, hindi tuluyang nawawala. Naghihintay lamang. Wakas.